nagre-recommend na dito daw kami mag-lunch sa Tops kasi overlooking ang view. May flower shop pala dito. Yes, sir. Thank you. Baka di na tumawid. May dala kasi siyang drone kaya need palang mag-register. Top of Cebu, Queen's Pizza, Quick Snack. Natay dong poro patati, 1 kilo na siya. And then Yes, ma'am. Hawker Chan. So, may mga kainan pa dito sa other side. Takoyaki. Dito kami ngayon sa Tops kasi may mga kainan pala dito, iba-ibang kainan. Time check, it's 12:36 ng tanghali. At dito kami kakain ngayon sa Nara Table, overlooking yung city ng Cebu. Mamaya ipapakita ko. Nag-take out kami sa Lolo Pinoy's Grill ng lechon. Watermelon shake and mango shake. 2 cup ng rice, Betsy's chicken, and sinuglaw. Tingnan natin itong city ng Cebu from Tops. So, dyan kami kumain kanina sa Nara Table. So, this is it. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky just to. We're on our way to Temple of Leia. Siguro na lang din. sobrang siya, mahal niya yung Leia. Kaya nakapagpagawa ng ganito. Gawan mo din ako. Ayan, dito na kami sa Temple of Leia. Thank you. So, kailangan meron kayo nitong wristband. Ay, wow. Ayan. Mamaya. So, we are here now in the Temple of Leia.
siya talagang temple, kagaya sa Greece. Dito sa gilid, merong parang mini cafe. Temple of Leia Glass House Cafe. Maraming kalachuchi dito. Bawat pinupuntahan namin may kalachuchi. Tapos ito, color orange. Ito siguro yung fire tree. Bili kami ng mga dried fish. At paano ang packaging nila? Inday, Marys, Ninya, and Vince. Pasok lang, ma'am. Hi, ma'am. Pasok lang kayo. 20 dito sa loob, ma'am. Pasok lang, ma'am. We are here in Jerry's Grill para sa dinner. Light dinner lang kasi medyo busog pa kami. Ada sa bawat punilaga, bilalo. Lumpia Shanghai, appetizer, 2 cups rice, and bulalo. Dinner. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung hop-in kung saan kami naka-check-in. Dito ito sa may Samar Loop. Malapit sa Ayala Center. At katabi mismo ng 7-Eleven. Check out na kami. Punta na kaming SM kasi doon yung sakayan ng bus papuntang Hagnaya Port. Northwest. Hello! So, dito na kami sa likod ng SM dahil dito daw yung sakayan ng mga bus papuntang Hagnaya Port. Ticketing counter, Ceres. Ceres Liner Passengers Entrance. Ito na. Ceres ang bus na sasakyan namin papuntang Hagnaya Port. Bantayan. Kaya? Alin po? May bakante na doon ha. Wala pa sulo na. Ilang oras po ang biyahe? Ay, yung oras. Opo. 3 kalahati. Ah, okay. Yes. So, paalis na ang bus. 8:18. Tingnan natin kung ilang hours ang biyahe hanggang makaabot ng Hagnaya Port. So, ito yung sinakyan namin. Nag-stop over lang para siguro umihi o bumili ng pagkain. Pero ilang minutes lang yan. Para siyang terminal. Paalis na ulit ang bus. Tuloy sa biyahe. Ma'am, close na, ma'am. So, kailangan mag-register. And then, dyan bibili ng ticket. So, andito na kami sa loob ng terminal ng Hagnaya Port.
12:30 ng tanghali ang sasakyan naming ferry. Time check, it's 11:47 ng tanghali. So, ito yung ticket namin papuntang Santa Fe, Bantayan Island. Hello, doggy! So, ito na yung sasakyan namin. 12:30 ang alis. Dito ito sa Hagnaya Port. Ang dadaungan naming lugar pagdating doon sa Bantayan Island ay Santa Fe. 1 hour and 30 minutes yata ang biyahe. Thank you. Mabuti na lang maganda yung panahon kahit may nabalitang bagyo few days ago. Hindi na natuloy yung bagyo. Thank you, Lord. So, it's 12:48 and paalis na yung ferry. Itong ferry around 12:47. Tingnan natin ilang oras ang biyahe. Ayan, malapit na kami makarating sa Santa Fe. The time is 1:54 in the afternoon. Almost lampas ng isang oras ang biyahe pala. From Hagnayan Port to Santa Fe. It's currently 2:08 in the afternoon. Dumaong na itong sinakyan naming ferry dito sa Santa Fe. Almost 1 hour lampas din talaga pala ang biyahe. Inaantay namin yung bus na sinakyan namin. Dahil nandoon sa bus yung luggage namin. Yan na yung bus na sinakyan namin kanina. Kukunin na namin yung aming mga luggages dahil may susundo na sa amin dito papunta na doon sa aming resort na pinag-book. Ito na yung sundo namin, La Playa Estrella Beach Resort. We're on our way to our resort na pag-check-inan. Dito na kami. La Playa Estrella. Less than 10 minutes lang galing sa port. So, dito na kami sa La Playa Estrella. Mag-check-in na. May gagawin sigurong swimming pool dyan, kaya may mga ganyan. Yes po. Thank you. Salamat. So, this is our room. Number 14. Ito yung room namin. Pagpasok, simple lang siya, pero maganda siya. Mayroong malaking window, sliding glass. Mayroong side table lamp. Bed na good for 2. Tapos, may mirror. And then, my work table. Meron silang provided na 2 bottle ng mineral water.
and kettle, and coffee. May maliit na ref. Ayun yung aircon. Ito siguro ano to, lalagyan ng mga luggages. This is the bathroom. May sink, mirror, toilet seat, syempre, tissue, and shower with hot and cold. Meron na ring shampoo and conditioner. Maganda siya. My hair dryer. Check natin tong tubig nila. Kung kumusta ang supply. Malakas. Ipakita ko lang sa inyo, dito pala sa labas, merong para siyang terrace. May dalawang upuan and table. Kung gusto nyong magpaayahay, presko-presko, magtanaw-tanaw. And then, tabi-tabi lang itong rooms. Ganyan. Magkakatabi lang. Hindi ko lang alam sa ibang mga rooms kung ganito din yung setup. Tapos nga pala, meron pala silang provided na dalawang bath towel. Hindi ko pala nasabi yon kanina. Ayan, lalabas muna kami. Dahil 3 PM na, hindi pa kami nagla-lunch. Check tayo dito sa restaurant nila. Hindi allowed na magdadala ng pagkain dito. Dito lang daw sa restaurant nila dapat bibili. So, asan ba yung restaurant? Ito na siguro, ito na. So, ito yung restaurant nila dito sa La Playa Estrella. At nakikita na doon yung beach. Tapos na kaming mag-lunch. Late lunch na yon kasi it's almost 3 PM. Okay naman yung pagkain. Masarap yung sinigang na isda and chicken adobo. Ito yung kanilang beach area. Beach front. White sand din dito. Share ko lang sa inyo yung journey namin. 1 hour lampas din yung biyahe from Hagnaya Port to Santa Fe, Bantayan Island. Pero thankful kami kasi napakakalma nung dagat dahil maganda yung panahon. Thank you, Lord. Tapos from Santa Fe Port to dito sa resort na La Playa Estrella, less than 10 minutes lang yung layo. Okay naman dito, mabilis yung wifi nila dito sa resort na ito. Na-search lang itong resort na ito ng asawa ko sa Agoda, sabi niya. And isa pa pala, from Cebu City to Hagnaya Port, matagal. May isang beses lang na nag-stop over para umihi at bumili ng pagkain. Saturday, May 3 and it's a rainy morning. So, andito lang ako sa labas sa parang terrace ng room. Tinatapos ko lang yung kape. Hindi ko alam kung matutuloy kami ngayong araw na mag-iikot-ikot sa sentro ng lugar na to. Tingnan na lang namin kung matutuloy kami. Kasi umuulan. Sa bagay doon kasi sa weather forecast ngayong weekend.
magiging maulan daw sa parteng Visayas and Mindanao. So, yun lang. Tingnan na lang namin kung matutuloy kami. Good morning ulit. Andito na kami guys sa port ng Santa Fe. Nag-decide na kaming umuwi kasi masama naman yung panahon. Wala naman kaming magagawa. So, kaysa magastusan, uuwi na lang kami. Balik na kami sa Cebu. And then, sa Monday, balik ng Bicol. Bumalik kami dito sa Cebu City. Kahapon galing kami ng Bantayan Island. Nag-decide na kami mag one day lang doon dahil yung husband ko kasi sumama yung pakiramdam niya. Pagkagaling namin din sumakay kami ng bus going to Cebu proper. And then dumiretso kami sa Cebu Hospital yata. Nalimutan ko yung name. Nagpatingin kami sa isa sa mga clinic doon. And then, okay naman yung result. So, wala namang naging problema. And then, we just decided na ngayong araw, magpasyal na lang din doon sa mga places dito sa Cebu na hindi namin napuntahan last time. And then, tomorrow, babalik na kami ng Bicol. So far, okay naman itong weather. Nakikita naman very sunny. Despite sa news na may mga pag-ulan-ulan dahil sa LPA. Kahapon umulan nung on the way na kami pabalik dito sa Hop-In. Pero ngayon, okay ang weather mainit siya. Ayan, nakikita naman. Hopefully, magtuloy-tuloy na tong good weather na to. Kasi nakakatakot minsan yung bagyo. So, yan pala, pakita ko lang sa harap mismo ng Hop-In Hotel, itong pinag-check-inan namin ngayon. Bumalik kami dito actually. Dito kami nag-check-in ulit. Meron dyan parang, park, na pwede kang mag-jogging, mag-walking, may mga kahoy, kaya presko. Yung husband ko, lumabas siya saglit kasi gusto daw niyang mag-walking or jogging-jogging. So, see you later. So, good morning. It's 8:48. Sunday. Pupunta kami ngayon sa Cathedral. One way to the... Mamamasyal kami whole day kasi bukas uuwi na kami. Cebu Metropolitan Cathedral. Ang ganda niya, ang ganda. Kaya lang parang may construction ongoing. So, today is Sunday, may misa na timingan namin. So, itong mga choir, Santa Cecilia, na timingan, pangalan ko. Ako yung Santa Cecilia. Ako, patron saint sa mga music, kaso ko ay blind. Sarap sa feeling na nakabisita kami dito sa Cebu Metropolitan Cathedral. Okay na rin yun na nakabalik kami dito sa Cebu kahit wala sa plano pang makabalik. Kasi nakaroon kami ng chance ma-visit itong cathedral. Bukas kasi uwi na kami. O diba? Kaya pala hindi na kami nag-extend ng one day sa Bantayan dahil dito kami mapupunta ngayong araw na to dito sa Cebu
Metropolitan Cathedral. Pupuntahan namin yung museum. Ano lang to, DIY. Ayan, natatanaw yung bridge. Ito na yung pangbansang museo ng Pilipinas, National Museum of the Philippines. Meron din dito sa Cebu. Sa Manila meron din. Papasok tayo sa loob kung open sila. Sunday ngayon eh, hindi namin sure kung open. Andito na kami ngayon sa park. Diyan lang, malapit ito doon sa pinanggalingan naming National Museum of Cebu. Bawal pala kasi doon ang video. Kaya picture-picture lang na walang flash. Hindi na ako nakapag-video sa loob dahil nga bawal. So, pahinga lang muna kami dito sa my park. At habang nagpapahinga, magdo-drone muna itong kasama ko. Habi niya yung nagdo-drone. Branch na muna kami dito sa Jollibee. Walking distance lang from National Museum of Cebu. We are here in Ayala Center. Last night na namin dito sa Cebu dahil bukas maka-flight na kami pa Bicol. And nagpunta kami dito dahil dito kami magdi-dinner. Dito namin na piling kumain sa Japanese restaurant. Ang pangalan ay Miss Mukun. Miss Mukun or Miss Mukuno Teppanyaki. Ang best seller daw nila ay teppanyaki and Angus beef steak. Sushi, beef ramen, teppanyaki, and side dish. And may pahabol pang tempura. Andito kami sa Island Souvenirs. Nagtingin-tingin kami na pwedeng i-uwi. Bumili na kami ng 2 ref magnet and 2 t-shirt. Kasi baka pagdating doon sa airport, baka mas mahal. Kaya dito na kami bumili. Hulaan nyo kung saan kami. Nandito kami sa otop.ph Philippines, one town, one product. Ay, ma'am. Ayan, mayroong mga keychain dito, mas mura. Ay, keychain, pero ang hinahanap kasi namin, ref magnet pala. Mas mura. Okay, wait muna. Hindi pa tayo tapos magbayad-bayad. Tingin-tingin pa tayo. Ay, wow, cute. Bayda. So, kung gusto nyo bumili ng mga souvenir, pwede din dito. Otop Philippines, one time. Otop Philippines, one town, one product. Nakaka-enjoy magtingin-tingin ng mga ganitong mga gift shop kahit wala kang planong bumili.
Ganda naman ito. Ang ganda nitong shoes. Tapos may iba-iba siyang kulay. Yan o. Ang ganda. Magkano kaya to? 3,000? So, ayan, bibilihin naman itong shell na chime. Kasi mura lang siya, 200 plus lang. Tapos, itong dalawang mini guitar na pwede rin pang display sa wall at ref magnet. Ang cute! Ang cute talaga. Ang saya pag maraming pang bili. Nadali ko pa. Sade ah. Mga bag. So, meron pa ditong mga accessories. Ang gaganda. Hook up. We are now leaving Cebu. Until next time, for sure, babalik kami dito. Bye-bye. Cebu Mactan International Airport. Pauwi na kaming Bicol. Ang ganda ng airport nila dito. Ayan o. Meron pang pabarko. Ang ganda ng airport nila.